dalawa. Tatlo ba? Ay, tatlo! Wala, nakakalula. Wow, grabe! Oo! Yan. Baka ako naman magbabingwit, matusok. Ay. Nagkapit na lang. Nag-ikot na naman siya. Ang problema, ayaw na niya akong bitawan. Ayaw bumitaw. Klingi. Ay! Saan ba hinahawakan to? Sa ulo? Sa ulo, ma'am. Crystal clear water at white sand beaches. Mga tanawing Instagrammable sa ganda. Pagdating sa turismo, world class ang ganda ng Catanduanes. Dahil pati mga pagkain siguradong panalo. Ngayong gabi sa Pinas Sarap, ipagpapatuloy natin ang ating food adventure sa tinaguriang Happy Island. Lulusong tayo sa karagatan, pati na sa Bakawan. Wow! Wow! Oh my God! Ang dami! Teka lang 1, 2, 3, 4, 5! At susubukan kong manguha ng isang uri ng butil na masarap daw gawing panghimagas, ang dawa. Ayan o, natatanggal-tanggal na siya. Baka magaling ka mag-cha-cha dito. Sumayaw. Kunyarian lang. Wala namang nangyayari, te. Shucks. Paano ba? Ah! Nahulog? Ah! Ano? Ah! Wala naman lumalabas. Kaya naman tara, samahan niyo ako sa part 2 ng ating Catanduanes Adventure. Mula sa bayan ng Baras, dadayo naman tayo sa bayan ng Bato, kung saan matatagpuan ang Sakahon Beach. Nakamamanghang rock formations, malinaw na tubig, at tinong buhangin. Yan daw ang pambato ng Sakahon Beach. Kaya naman isa ito ngayon sa top tourist destination sa bayan ng Bato. Andito po ako sa pinagmamalaking beach ng Catanduanes, ang Sakahon Beach. Ang sarap mag-swimming, summer na summer. Pero knowing pinasarap, feeling ko hindi ako magtatampisaw lang dito. May gagawin na naman tayong challenge. At ang balita ko, mangunguha raw ako ng pugita. Kuya, gandang araw po. Ano pangalan niyo po? Philip po. Ay, Kuya Philip. Balita ko meron daw mga pugita dito. Yes, ma'am. Lalo po dyan sa... Saan banda? Dyan po sa may labas-labas ng konti. Talaga? Pwede po ba ako samahang manghuli ng pugita? Pwede po, ma'am. Ano gagamitin natin? May gamit kami ma'am na tinatawag na tura-tura. Gawa na... Tora-tora? Ano ng mga bomba yun ah? Hindi, ma'am. Ano lang yun. Yung parang shell lang nagawa namin yun. Tapos, paano natin gagawin yun? Ilalangoy po natin, ma'am. Ilalangoy? Opo. Iulong natin po sa medyo... Yung tora-tora lalangoy. Opo. Hindi tayo. Hindi, tsaka tayo. Ay, pati tayo? Opo, ma'am. Para makita po natin yung pag... Ano niya po. Ah, ang sabi sa akin, kayo lang daw. Ano ba yan? Bakit ang lakas ng alon? Heto na naman po tayo sa malalakas na alon. Wala, nakakalula. At dahil sinalubong kami ng malalakas na alon, hindi naging madali ang biyahe namin. Wow, grabe! 5 feet. Kaya naman makalipas ang 20 oras na biyahe sa bangka. Charot lang po. After 20 minutes lang, nakarating na kami sa aming destinasyon. So medyo malakas yung alon dito. Sabi nila, kuya, delikado kapag hindi mo kabisadong mag-swimming sa ganito. So sila na ngayon yung lumusong. Ang sabi sa atin, ang lalim daw nito ay nasa mga 20 feet. Ay, nakakatakot.
Eh, nakita nyo naman ang lakas ng alon. May kuha na, kuya! Oh, ma'am, nakuha na. Patingin po! Kahit malakas ang alon at malalim ang tubig, tuloy pa rin sa pangunguha ng pugita ang mga mangingisda. Maya-maya pa, Oo! Sabi ka na. Ayan. Baka ako naman magbabingwit, matusok. Ay. Ayan, kuya. O, yun! Success! Nagkapit na lang. Mag-ikot na naman siya. Ah! Ito na. May nakuha na tayo isa. Ang problema, ayaw na niya akong bitawan. Ayaw bumitaw. Klingi. Ay! Saan ba hinahawakan to? Sa ulo? Nakuha na, ma'am. Hindi sa galamay. Ay, sus Mariosep. Ay! Wala, hindi ko na kaya. So, ito yung mga pugita na nakukuha dito. Ang mga pugita, nagpapalit-palit sila ng kulay. Depende dun sa kanilang environment. So, kanina nung nahuli ito ni Kuya, kulay pula pa siya. Pero ngayon, nahawak ko na siya, nagiging parang brown na ang kulay niya. So, nag-a-adapt siya. Depende kung ano yung makapitan niya. Ang mga pugita ay merong 3 puso. Tapos, bawat isang tentacle niya ay merong utak, merong brain. So, may sariling utak yung bawat tentacle niya. So, 8 itong tentacles nito. So, 8 yung kakausapin ko. Bitawan mo na ako, please. Bitawan mo na ako. Ayan. Ayaw talaga ko bumitaw Ay, may huli siya, oh. Pugita. Buhay pa? Buhay pa, ma'am. Ala, kumapit na sa'yo good job mga kuyang mangingisda, sumakses tayo sa pagkuha ng mga pugita. Medyo maselan magluto ng pugita kasi madaling tumigas. Opo. Diba? So, ano ang sikreto para hindi tumigas? Nilalaga lang po natin ito ng sa katas niya lang po, ma'am. Nilalagyan ng tubig po. Walang tubig. Kakaugas po, ilagay na lang po sa kawali. Tapos ilaga po. Ilalaga siya ng Opo. walang tubig? Opo. Walang tubig po. Sa isang kawali, igigisa ang luya, bawang at sibuyas. Sunod na ilalagay ang pugita, titimplahan ng paminta, toyo at kalamansi. Halo po natin. Ito ngayon ang unang piga o pangalawa? Pangalawang biga po. din, Ito ma'am. yung pangalawa. Opo. So, yung pugita, maselan siyang iluto. So, either mabilis mo lang siyang lulutuin Opo. para malambot pa rin siya. Or, kung tatagalan mo siya, tagalan mo na talaga hanggang sa lumambot. Opo. Oo. Ganun po. Titimplahan ito ng kaunting asukal. Ilalagay ang unang piga ng gata, kaunting suka, at saka pakukuluin sa loob ng 3 minuto. Lumambot na ba? Opo. Lambot na siya, ma'am. At saka nagmamantika na rin, Opo, ano? nagmamantika na po, ma'am. So, pag ganyan Ilalagay po, ko na po yung sili. sili po. Okay. Tapos onion po, ma'am. Lalagyan pa ulit ng onion. Saglit na lang po, ma'am. Mga kapuso, luto na ang adobo sa gata na pugita. Alright, tikman natin itong adobo sa gata na pugita. Yeah. Masarap naman. Sakto lang yung timpla niya.
Tsaka napalambot na ng gusto ni ate. Nandun yung creaminess. Parang mas ginataan siya. Mas nangingibabaw yung lasa ng gata more than yung toyo tsaka suka. Bukod sa Sakahon Beach, ipinagmamalaki ring pasyalan sa bayan ng Bato ang Batalay Mangrove Park. Sa bayan ng Bato dito sa Catanduanes, meron silang ipinagmamalaking 26 hectares ng mangroves. Alam naman natin na napaka-importante ng mangroves sa ating ecosystem. At bukod sa importante ito sa ating ecosystem, nagiging ecotourism site na rin ito para sa probinsya. Hello po, kuya. Dito po ba? Ang mga mangroves ay malaki ang pakinabang sa ecosystem kasi ito ang nagsisilbing nursery or bahay ng mga maliliit na isda. Bukod sa mga isda, marami rin daw makukuha ditong mga mud crabs. At ito ang gagamitin natin para makahuli ng mud crabs. Ano ba ang laman nito? May laman daw itong isda sa loob. Ito yung magiging pain para pag naamoy ito ng mga crab, papasok ngayon sila dito, kakainin nila ngayon to, tapos hindi na sila makakalabas dito sa trap na ito na kung tawagin nila, bubo. Kasi kapag pumasok siya, ang bubo niya. Yung ba yun? Joke lang po. Ayan, lulusong na naman po tayo mga kapuso. May mga tusok-tusok dito ah! Hindi, yung mga ano tusok-tusok ng ugat. Eto, alusong na naman po tayo. Ang ganda-ganda ng Catanduanes eh. Beach na beach kanina eh. Hindi ako pinalusong sa beach eh. Dito talaga ako sa mangrove pinalusong. Sigurado kayo walang ano dito ah. Walang buhaya dito ah. Ang dami ko nang napasok ng mga mangroves ng mga buhaya dun eh. Nasira ang Batalay Mangrove nung naglandfall sa Catanduanes ang Super Typhoon Rolly noong 2020. Nirehabilitate ito ng mga lokal noong 2023 sa pamamagitan ng pagtatanim ng 15,000 mangrove seedlings. Kaya naman ngayong yumabog na ang bakawan, naging tahanan na ulit ito ng iba't ibang uri ng laman dagat. Ayun! May huli! Teka lang, isa, dalawa. Tatlo ba? Ay, tatlo! Uy, tatlo! Sorry, naloko namin kayo. Sorry, naloko na. Pasensya na po. Wow! Wow! Oh my God! Ang dami! Teka lang ah. 1, 2, 3, 4, 5! Ha? Ano po tawag po niya sa amin dito? Ano? Karimata. Pero ibang uri ito ng ano? Opo. Wait lang! Ibang uri ito ng alimango. Hindi ito mud crab. Pula ang mata. Wala, nakakatakot. So, ikumpara natin yung dalawang uri ng crab na nakuha natin. Ito yung tinatawag na nila na mud crab. An-it ang tawag dito. Medyo bluish yan siya ng kaunti. Tapos, mas manipis ang kulay niya. Kumpara dito sa karigmata, ayan naman, mas maitim ang kulay nito, tsaka mas mataba at mas matigas yung ano niya, shell. At mas malaki yung sipit. Ang galing dito na magtanim ka lang sa gabi, tapos may ulam ka na kinabukasan. Dahil may mga nakuha tayo mula dun sa mga bubo trap na iniwan natin kagabi, ngayon naman magtatanim tayo ulit ng mga panibagong mga trap para bukas may makukuha ulit yung mga mangingisda. Eto, walang laman. Kinuha na namin yung mga lamang mga alimango. Dito na lang natin itanim. Kailangan daw medyo nasa may looban para hindi kuhain ng mga ibang tao. Tago natin talaga tago natin dito. May tali po siya dito.
Tapos, ito. Tapos, bali po, lalagay po natin ito. stick. Ito po. Tapos, iikot po natin yan. Yan, para umigpit po siya. Tapos, Then, hindi na po siyang itusok para hindi siya anodin. Opo, para hindi po anodin. Dahil malaman ang mga mud crab, masarap daw ito kapag ginawang sisig. Sa isang kawali, tutunawin ang butter. Igigisa ang sibuyas, paminta, asukal, at ang bidang sangkap, mud crabs. So ngayon, okay na siya. Medyo luto na yung konting sibuyas. Ilalagay na natin yung yung sili para medyo manghang siya. Ganun lang kadali mga kapuso, luto na ang crab sisig. harap pa. Maanghang. Pahinga muna tayo sa paglusong. Mangunguha naman tayo ng isang uri ng butil na kung tawagin, dawa. Bulaga. Pamilyar ba kayo sa dawa or sa Ingles, millet? Ayan, isa itong uri ng grain, parang trigo, kaya wheat, yung ganyan, o kaya bigas, 'di ba? Dito sa Catanduanes, tumutubo rin ito. Ito'y isang uri ng grain na ginagawa nilang pastry, pang dessert. Ang millet ay isang very sturdy kind of plant. Kaya nitong tumubo sa mga lugar kahit na mainit o kaya lugar na malakas ang ulan. Kumbaga, matibay siya talaga. Actually, itong millet ay tumutubo ito sa Africa, tumutubo rin ito sa iba't ibang mga bahagi ng South America, pati rin sa Asia. Dito sa Pilipinas, tumutubo rin ito sa Catanduanes. Kasi dito sa Catanduanes, alam naman natin na yung weather dito, very unpredictable. Minsan mainit, tas minsan naman bumabagyo. Pero nananatiling matibay ang dawa or millet. Tara, kuha na tayo. Pagkatanim sa mga dawa, maghihintay lang ng 3 hanggang 4 na buwan bago ito anihin. Pagkatapos nating mamitas ng dawa, kailangan ngayon itong ibilad sa loob ng 2 araw. Ito yung itsura ng mga dawa na nabilad na for 2 days. So, kung makikita po ninyo, dry na siya. Tapos, yung kanyang mga butil-butil, kusa na siyang natatanggal sa tangkay. Yan yung kailangan natin gawin kasi kung nakikita ninyo yung butil-butil na yan yung napakikinabangan, yan yung nagiging suman or ginagawa nilang harina. So, kailangan tanggalin natin sa kanyang tangkay itong mga butil-butil na to. At tuturuan tayo ni Nanay kung paano gawin yan. Hello po, Nay. Marilyn, okay, paano po natin tatanggalin ito dun sa tangkay niya? Inaapak-apakan lang. At tatapakan natin. Hanggang ngayon, napapanatili pa rin ng mga taga-Bato ang minanang paraan ng pagproseso ng mga dawa. Talagang mano-mano at hindi gumagamit ng makina. Ayan o, natatanggal-tanggal na siya. Baka magaling ka mag-cha-cha dito. Ayan! Tingnan nyo, oh! Oh, di ba? Napunta na siya dito, oh! Okay. Yan. Pwede rin namang kamayin na lang. Bakit kailangan tapakan pa? Hindi ba madali pag kinamay na Matagal ganito? po, ma'am, pag kamay lang. Ah, okay. O, sa bagay, mas alam nila yon. Ba't ba ako? Ngayon naman, magtatahip tayo para mas malinis yung dawa. O, sige po, paano po gagawin? Ayun! Ano po yung mga puti na yun na natatanggal?
Yung dumi po ito, ma'am. Ayan yung dumi niya. Sige, ako try ko. Ubus to. Kunyarian lang. Wala namang nangyayari, te. Shucks. Nahulog? Ah! Ano? Ah! Wala naman lumalabas. Ano? Kinakabahan ka, te. Meron bang nahulog? Ang mahal nito, 800 pesos ang 1 kilo nito. So, titigilan ko na po kasi sayang po ang pera. Ano po gagawin pagkatapos po nito? Ginapayo. Paano? Kinapon. Ganyan lang? Opo. Okay, kaya ko yan. Gano'ng katagal to gagawin? Tagal yan, ma'am. Ah, matagal? 1 oras po matapos. Isang- Sobrang 2 oras. 2 oras? Pag di masyado mainit. Wala bang panggiling? Ikaw naman, te. Pagod na ako. Parang hindi naman nagiling. Parang ganun pa rin siya. Ah, mabagal lang. Okay, ako naman, te. Sorry. So, ganito yung itsura niya ngayon. Kapag nabayo na siya ng husto, magiging ganito na yung itsura. Ha? Magiging yellow? Seryoso? Ha? Malayo-layo pa kami ah. Brown na brown pa yung kulay nito. Okay, trabaho! Ang hirap. Diyos ko, kailangan pala pinong-pino. Ang mga dawa mas lalo pa nilang pinapasarap. Ginagawa nila itong iba't ibang uri ng dessert, tulad ng suman, crinkles, cookies, polvoron, at tart. Ang mga nakuha nating dawa, ginagawa rin nilang iba't ibang klase ng masasarap na dessert. So ito na yung bagong linis na dawa. Parang pagkain ng isda. Ay, ng isda. Ng ibon, ano? Parang pellets din, no? Opo. Pero masarap ba ito? Masarap po ma'am at masustansya po ang dawang magmula sa Barangay Bote. Talaga? O sige, ano pong itutulong nyo sa akin ngayon, Ate Madeline? Ngayon po ma'am, idedemo ko po ang aming pinagmamalaking bestseller na tart na gawa sa dawa. Sa isang bowl, paghahaluin muna ang dry ingredients tulad ng harina, dawa powder, asukal, asin at butter. Pero kasi kapag naglalagay ka ng kaunting salt, mas na-enhance niya yung flavor Yes at po. mas na-enhance niya yung tamis. Yes po ma'am. Ayan. Tapos i-mix ko po siya, Halo-halo ma'am. lang. Yes po. Talagang ang dawa kinakain ninyo as a dessert, no? Opo, kasi seasonal po siya ma'am. Ganitong sa season po patok ang dawa. Kaya po hinahanda siya pag may fiesta, may binyag, mga special occasions po. Mamasahin ito hanggang sa makabuo ng dough. Tapos, pag ready na po siya, ma'am, kukuha po tayo ng small balls po na ganun. Lalagay po natin dito. I-shape na po natin siya ng shell. Ang mga nabuong dough ilalagay sa lyanera. Pagkatapos, lalagyan ito ng filling na gawa sa pinaghalong butter, asukal, itlog at gatas. Lalagyan din ito ng pili nuts sa ibabaw. Ang pili nuts ay isa rin sa ipinagmamalaking produkto ng Bicol Region. Pagkatapos malagyan ng toppings, ibebake na ito sa oven sa loob ng kalahating oras.
At eto na po ang finished product natin, ang Dawa Tarts na pinagmamalaki ng Catanduanes. Similar siya dun sa mga cashew tarts na matamis yung filling. Parang may caramel filling. Yung texture mismo ng dawa, hindi siya kasing smooth ng harina. Mas may crunchy flavor siya. Parang nalalasahan mo yung pellets. Tignan natin itong cookies. Parang butter cookies siya. Pero dahil yung dawa, meron siyang grains na maliliit na parang mga pellets. May pagka-crunchy siya eh. Nalalasahan mo yung mga pellets. Ito naman, believe it or not, crinkles na gawa sa dawa. Pwede rin pala yun, ha? Very chewy and very chocolatey. It's really good. And finally, ito naman yung dawa suman. Yung suman nila hindi naka-forma na ganun. Kasi yung dawa, dahil grains nga siya, hindi siya ganun kadaling ihulma. This is good! Ang sarap nito! Sa ating pagbisita sa Catanduanes, damang-dama natin kung bakit tinawag itong Happy Island. Dahil happy na ang ating mga mata sa ganda ng mga tanawin. Ganda! Happy pa ang ating mga sikmura sa sarap ng mga pagkain. Sarap naman ito. Mula sa dagat hanggang sa kanilang mga taniman, talagang makikita ang pagmamahal nila sa kanilang tahanan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.